And yun nga rin daw yung dahilan ni Senator Trillanes bakit niya ngayon lang isinampa yung kaso. Kasi sabi niya, nung panahon kasi ng presidente pa si Digong ay hawak nila yung Department of Justice, no? Wala daw prosecutor na tatanggap noon or lahat siguro ma-intimidate, no? Alam niyo naman yung mga patayan at mga ambush nung panahon ni Duterte, hindi mo na alam kung sino yung drug lord doon or sino yung mga may kasalanan lang sa kanila, no? So walang sense, no? Mababasura lang yung kaso mo or mapapatay ka pa. So well anyway, yun ang reason ni Senator Trillanes kaya niya isinampa ngayon ito, no? Kasi pinagyayabang ni Buyeng Rimulya at ng Pangulo natin, Bongbong Marcos, na gumagana naman yung justice system dito. Tingnan natin, no? Tingnan din natin kung may laman talaga itong kasong to. Kasi sabi rin ni former Senator Antonio Trillanes, may mga COA documents, no? Yung money trail and paper trail, no? Simula nung mga binidyo, I think 184 government projects na kinorner daw di umano, no? Ng pamilya ni Bongo that is worth 6.6 billion pesos. And sabi pa ng ni former Senator Antonio Trillanes, may mga proyekto daw hindi pa tinapos, no? Or hindi natapos or nakatanggap na sila ng pera pero hindi nagawa yung mga project. So alam nyo, pag ganito kasing mga kaso, no, mga plunder, yung kaso ng korupsyon, dapat ito talaga yung iniimbestigahan ng Kongreso eh. Well, okay din yung mga pogo, yung mga extrajudicial killing, pero yung corruption kasi, yun yung nagpapahirap sa bansa natin eh. Yun yung number one. Kung tutusin, mas kailangan natin ng war on corruption eh, kaysa war on drugs. No? Ang totoo talagang sumisira sa bayan natin is yung corruption. And hindi biro ito 6.6 billion pesos ng mga government projects na nakuha ng isang hindi naman daw triple A na negosyo, kundi maliliit lang na kumpanya na pamagmamay-ari ng pamilya ni Bongo ang nakakuha ng mga bilyon-bilyong projects na ito. So, nasampa na yung kaso. Ang problema kasi dyan sa kaso, mga kapatid, matagal po yan. Hindi po natin agad-agad, no? Siyempre, makapangyarihang tao yung hinahabla dito. Siyempre, mag-hire yan ng mga galing na abogado, no? Ang daming mga palusot dyan eh. Matagal pa yan, no? And siguro taon ang bibilangin natin dyan bago pa natin malaman kung totoo yan o hindi. Kaya ang suggestion ko, itong kasong ito yung dapat imbestigahan. No? Kasi common to eh. Hindi lang ito nangyayari sa Davao. Ang dami pong mga ganito, no? Na mga government projects na binibigay sa mga kumpanya na hindi naman kayang gawin yung proyekto kaya hindi natatapos pero binibigay pa rin kasi nga kagaya sa kaso nitong kay Bongo alalay siya ng presidente, ano? Ang maganda talaga dito para magkaalaman lalo na mag-i-eleksyon sa 2025 sa susunod na taon, imbestigahan to ng Kongreso or ng Senado ng Blue Ribbon Committee, no? Isupina yung COA, isupina yung taga DBM, yung nagre-release ng pera, isupina rin yung pamilya ni Bongo, kayong may-ari, total tatay naman niya yon, no? So kasi sasabihin naman nila interparliamentary courtesy, no? Senador si Bongo, hindi dapat yung tatay, no? Yun yung may-ari ng CLTG ba yon, no? CLTG Corporation, yan yata yung pangalan ng kumpanya, at yung Alprego Construction. Pagmamay-ari yan, yung Alprego, pagmamay-ari daw ng kapatid ni Bongo, at yung CLTG naman ay pagmamay-ari ng kanyang ama. So yun ang dapat ipatawag. Ipatawag sa Kongreso or sa Senado o whoever kung sinong maunang mag-imbestiga dyan para malaman na kagad ng taong bayan. No? Kasi tatakbo na namang senador yan. Tatakbo nga daw si Digong eh. So dapat malaman yan ng mga botante, malaman yan ng mga taong bayan, no? Para maliwanagan yung mga boboto uli ng mga senador sa 2025. No? Lalo na itong mga DDS, no? Na ang tingin nila yata kay Digong ay isang poon, no? Tingin nila ba itong mga DDS para itong mga followers ni Kibuloy eh. Tingin nila sa kanilang idol ay Diyos na hindi pwedeng alam niyo po, no, yung mga traditional politician kagaya ng mga Duterte, posible pong walang mga bahid ng korupsyon yan, no? Yung ultimo
kung pwede, aso ay patakbuhin ng posisyon sa gobyerno. Hindi kurap. Diyos ko po, no? Ako po, cynical ako pagdating sa mga ganyan. Lalong-lalo na pag political dynasty. Posible po yan, no? Okay? Ang liit-liit po ng sahod ng mayor, ng congressman, no? Buong pamilya mo, tayo ng kalabaw yan, no? And dapat lang pag mga ganitong akusasyon, no? Ganitong mga anomalya, ay dapat iniimbestigahan ito kagad ng Senado or Kongreso kasi pera to ng bayan eh, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Hayes Jr. Kung nagustuhan ninyo ang video na inyong napanood, i-share nyo po at i-follow na rin ang ating page para updated kayo sa mga content na ating ina-upload. Maraming salamat!